Hindi lahat ng nangumingiti sa'yo, kakampi mo. At minsan ang pinakadelikadong tao ay yung tinatawag mong kaibigan. Marami sa atin ang nakakakita ng red flags pero hindi natin pinapansin dahil ayaw nating maniwala na may taong malapit sa atin. Ang unti-unting sumisira sa utak, tiwala at emosyon natin. Sa video na to, ilalabas natin ang 10 palihim na senyales na ang isang kaibigan ay toxic at manipulative. Mga ginagawa nila araw-araw, pero hindi mo namamalayang unti-unti ka na palang kinokontrol. Kung may naaalala kang tao habang nanonood ka, hindi yan coincidence. Number 1, palaging critical. Hindi ito constructive criticism. Ito yung tipo ng kaibigan na laging may mali sa suot mo, kilos mo, trabaho mo, o pangarap mo. Hindi sila nag-a-advise para umangat ka, kundi para maramdaman mong mas mababa ka kaysa sa kanila. Example, maganda ang suot mo at confident ka na pero pagdating sa kanila, ay ganyan, pwede na siguro. Nakasmile sila pero ramdam mong may mali sa tono. After ilang buwan, ikaw na mismo ang nagdududa kung bagay ba sa'yo ang suot mo. Ito ang epekto nila. Unti-unting sinisira ang self-esteem mo. Paano maiiwasan? Limitahan ang pagbabahagi ng personal plans o insecurities sa kanila. Huwag mong i-base ang halaga mo sa opinyon nila. Kapag hindi tumitigil, mag-distance ng unti-unti. Number 2, laging inuuna ang sarili. Sa every situation, sila ang bida. Sila ang dapat unahin. Sila ang dapat sundin. Hindi nila iniisip ang pagod, oras, or priorities mo. Example, pagod ka na sa trabaho, gusto mo nang umuwi. Sasabihin nila, "Uy, sama ka, please. Pangit kasi pag wala ka." Kapag nagpahinga ka, biglang magtatampo. Paano maiiwasan? Matutong magsabi ng, "Hindi ako pwede ngayon." Ibalik mo ang oras mo sa sarili. Tandaan, hindi ikaw ang personal assistant nila. Number 3, drama creator. Mahilig silang gumawa ng problema kahit walang dahilan. Drama at away ang gamit nila para kontrolin ka. Dahil gusto nilang ikaw ang maghabol o magsorry. Example, hindi ka nakareply agad dahil busy ka. Pagbalik mo, ang message nila, "Okay, hindi na pala tayo importante sa'yo." Ikaw tuloy ang mag-e-explain at magsusorry. Kahit wala ka namang ginawang mali. Paano may iwasan? Huwag kang mag-apologize sa bagay na hindi mo kasalanan. Huwag mag-react agad. Kung paulit-ulit ang drama, limitahan ang contact. Number 4, manipulative sa emosyon. Ito yung kaibigan na gumagamit ng guilt, awa, lungkot o galit para ma-pressured kang sundin ang gusto nila. Example, gusto mong magpahinga. Sasabihin nila, "Akala ko ba best friend kita? Kung mahal mo ako, pupunta ka." Hindi iyon pagmamahal, manipulasyon iyon. Paano maiiwasan? Huwag mahulog sa utang na loob traps. Sabihin ng diretso, "Hindi ko kaya ngayon. Hindi ko kasalanan." I-set ang emotional boundaries. Number 5, competitive. Laging nagko-compare. Imbes na suportahan ka, palagi kang kinukumpara sa ibang tao. Hindi dahil concerned sila, kundi dahil gusto ka nilang ma-feel na hindi ka sapat. Example, may bago kang phone. Sasabihin nila, "Ay, mas maganda yung kay Mark, mas high-end." Hindi sila proud. Gusto nilang balik sa kanila ang spotlight. Paano maiiwasan? Iwasan ang pag-share ng achievement sa kanila. Huwag makipagsabayan. Hanapin ang mga taong genuinely masaya kapag masaya ka. Number 6, wala sa oras ng pangangailangan mo. Kapag sila ang may problema, ikaw ang unang tinatawagan, pero kapag ikaw ang nangangailangan, bigla silang busy, ghost, o unavailable. Example, nasaktan ka, may problema ka, nag-message ka, hindi sila nag-reply, pero kapag sila ang na-heartbroken, gusto nila bigla kang available. Paano maiwasan? Huwag maging on-call savior. I-prioritize ang sarili bago sila. Value the people who value you back. Number 7, palaging nagre-remind ng mali mo. Ang past mistakes mo ay ginagawa nilang sandata para kontrolin ka. Hindi sila nagmo-move on kasi gusto nila lagi kang may utang. Example, isang beses nagkamali ka sa plano. Kahit lumipas na ang taon, ginagamit pa rin nila pang down sa'yo. Kaya ayoko sa'yo minsan. Naalala mo dati? Paano may iwasan? Sabihin ng diretso. Tapos na yon. Hindi healthy pag-usapan. Iwasang mag-react emotionally. Kapag di sila tumigil, detach. Number 8,
Secretly controlling, hindi obvious. Hindi sila sumisigaw o nag-uutos. Pero lahat ng decisions mo gusto nilang kontrolado. Sino ka dapat kausapin? Ano dapat suotin? Saan dapat pumunta? Example, may bago kang friends. Bigla silang magsasabing, hindi sila bagay sa'yo. Ako na lang kausapin mo. Hindi ito care. Control ito. Paano maiiwasan? Gumawa ng sariling choices kahit hindi nila gusto. I-set ang firm boundaries. Huwag silang bigyan ng access sa lahat ng parte ng buhay mo. Number 9. Nagsiselos sa success mo. Kapag may magandang nangyari sa'yo, hindi sila masaya, naiinis sila. Kung minsan, subtle. Kung minsan, obvious. Example, may promotion ka sa trabaho. Ang sagot nila, okay, tingnan natin kung magtatagal ka. Instead of support, duda at selos ang binibigay. Paano maiiwasan? Huwag i-share ang personal victories. Surround yourself with people who push you upward. Kung laging bitter, i-cut off silently. Number 10. Conditional friendship. Mabait sila kung may nakukuha sa'yo. Cold sila kapag wala. Friendship na parang transaction, hindi genuine connection. Example, tinulungan mo sila last week, ngayon ikaw may kailangan. Sagot nila, busy ako. Pero pag sila may kailangan ulit, balik sila sa close tayo. Paano maiiwasan? Huwag magpa-pressure o magpauto. Ang tunay na friendship ay hindi based sa pabor. Pag conditional, walk away ng tahimik. Hindi mo kontrolado ang ugali nila, pero kontrolado mo kung sino ang papayagan mong manatili sa buhay mo. Kung gusto mo pang matuto ng higit pang dark psychology tricks at paano lumaban sa manipulators, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Manatili kang alerto at huwag hayaang manipulahin ang isip mo.